Hello mga ka-OFE, magandang umaga, hapon o gabi at kung saan man panig kayo ng mundo. Para sa mga bago pa lamang sa aming community, kami po ang Overseas Filipino Entrepreneurs, isang platform na nagbibigay ng kaalaman at inspirasyon sa bawat OFW pagdating sa mindset, pag-i-invest at pag-negosyo. Ang mission po namin ay tulungan ng bawat OFW na maging isang OFE from working abroad to building a brighter future through entrepreneurship. And of course, don't forget to subscribe to our social media pages sa Facebook and YouTube for more episodes and update. Ayan, welcome to episode 11 of Season 8. Ayan, mga ka-OFE, tara na simulan natin ang ating kwentuhan. Ayan, you can scan the QR code here para po sa ating pages. So again, ako po si Elay, ang inyong host for tonight. Ayan, magandang gabi mga ka-OFE. It's nice to be here again. So, ayan, mga ka-OFE, mag-recall lang po tayo. Sa last week na ating episode, na sobrang bigated, di ba? We have featured Miss Donna Carillo Hajar of D&R Pure Jewels and D&R Elegant Events, from her life and work before moving to Qatar to becoming a successful OFW entrepreneur. Ayan, pinagsabay-sabay niya ang negosyo sa pag-aalahas at paghatid ng Filipino artists sa Middle East through big events and sold-out concert. Grabe, di ba? So, ayan, mga ka-OFE, it's my pleasure po to interview ang ating guest for tonight, and I'm so excited to learn from her, and sobrang alam kong na-excited kayo, kaya ayan, wag na natin patagalin pa. Ayan, i-introduce na po natin ang ating guest for tonight. Alright, so from education, real estate, home care, to AI and events, she's creating opportunities for Filipinos while empowering women to chase their dreams. So without further ado, let's all welcome Ms. Jem Reyes of GEMS Global Institute. And magandang gabi, Ms. Jem. Magandang hapon, magandang gabi sa Philippines. I'm here in Bahrain, kaya tanghali pa rin. So around 3:42 tayo ngayon. Thank you for having me. Ayan, maraming salamat po, Ms. Jem, on behalf of the whole OFE. Ayan, maraming salamat sa pag-accept sa aming invitation, and magandang tanghali po sa inyo. Ayan. So, Ms. Jem, before we start, kamusta po ang life right now? Kamusta po kayo? So far naman, okay, Alay, ikaw. So dito naman sa Bahrain, di ba sabi nga natin last March ng pension, so now, so moving forward, okay naman kami lahat dito sa Bahrain. Alright, ayan. I hope, ayan, marami po pong blessings sa inyo right there in Bahrain. Ayan, for giving honor sa ating mga Filipino for being a CEO. Ayan, sobrang honored ang Filipino na magkaroon ng isang matagumpay na OFW there sa Bahrain. So, ayan, maraming salamat po for giving pride sa ating bansa. Ayan, maraming salamat po, Ms. Jem. And ayan, simulan po natin ang ating question and answer. So, interview. Ayan, sa ating episode right now. So, Ms. Jem, paano naman nagsimula po ang journey nyo sa Bahrain bilang isang OFW? And ano po ang unang role mo abroad? So, nag-start niyan sa UAE actually. Nasa UAE ko for 10 years. And then after UAE, nag-work ako as executive assistant ng CEO doon. And then after na-transfer ako dito sa Bahrain, and then I started also as a procurement manager sa isang company here in Bahrain. After that, isang EA na naman. And then naging dean ako ng isang institute. And after, syempre, madami tayong pinagdaanan hanggang sa maitayo natin itong GEMS Global Institute
2024 to nag-start. So we are running in sa two years na ngayon ang GEMS Global Institute. Wow! So, sobrang successful niyo po, Miss Jam. Sobrang dami niyo na rin po experience. May I ask lang, ma'am, do you have any experience po sa teaching? So right now, currently, kasi tinatapos ko na yung aking doctorate in education. And then talaga nagtuturo ako since 2018, ang HR, management, supervisory management, and customer service. So ayun yung mga tinuturuan ko. So syempre, pag wala yung mga trainer namin, nag-ano naman ako, nagsasab ako para at least hindi maputol yung pag-aaral ng mga students natin. Ayan. So, ayan, sorry na wala po ang ating slide. Ayan, grabe, meron na po kayong maraming experiences into teaching, and right now, I can see na nagtatry po kayo sa field na meron kayo. And, ayan, can you share with us po, ano po yung meron dito po sa picture dito sa slide? So, eto, kung nasa slide na to, so, napasama tayo sa top 100 ng mga OFW sa isang libro yan. And kaya yung isa naman, yung nakapink ako, naimbitahan naman tayo sa isang event ng Dr. Rizal, yung King, ano ba tawag sa kanila? King of Knights of Rizal. And the other one, isang birthday party. So, nag-iba-iba mga itsura ko, no? Diba? So, at least the same pa rin ako yan. Yes. Yes po. Super pretty po sa lahat ng pictures, and sobrang nakaka-proud po because of all your achievements with them. So, ayan, for my second question, Jem, ano po yung pinaka-relevant na job experience mo pagdating sa pag-prepare sa'yo para sa pagiging CEO right now? So, as sinabi ko, naging assistant ako ng CEO. So, yung pagiging assistant ng CEO before, na train ko na yung sarili ko. And then as a dean and academic director before, natutunan ko kung paano mag-manage ng isang institute at kung paano rin mag-handle ng mga estudyante. So, nung ako na nagkaroon ng chance na magkaroon ng sariling institute, that's the time na pinagbutihan ko na hawakan kung paano hawakan ng isang company. Na ito na yung nabuo na GEMS Global Institute. Ayan. Kung ako po yung tatanungin, parang lahat ng experiences niyo po right now is nag-lead talaga towards being the CEO of GEMS Global Institute, di ba, ma'am? So, parang nahasa po talaga kayo ng mga experiences nyo from being executive assistant, din academic director, di ba? Sobrang perfect na talagang nag-lead towards being the CEO of GEMS. So, Jem, bakit nyo naman po napili right now na lumipat mula sa UAE papuntang Bahrain? At ano po yung effect nito sa career nyo before? Actually, accidental lang naman to. It's like, nagpapagay lang ako ng Bahrain to visit families. Then after 4 days, I want to apply. So I applied as a procurement manager, and luckily, na-hire ako. And then, the rest is history na. So, nung naging academic director ako din ng isang institute, ito na, sunod-sunod na. Marami pa tayong ginawa, pero talaga yung passion ko is into school. Kaya nandito ngayon ang GEMS Global Institute. Alright. So, Ms. Jem, kwentuhan niyo po kami pala ilang years po kayo from UAE, tapos sa Bahrain, gaano po kayo katagal? Or alin po yung country na mas matagal na nag-stay po kayo? So sa UAE, 10 years ako nag-stay doon. And now here in Bahrain, since 2018, so 8 years na ako, 2026 na ngayon. So 8 years and still, I think mag-stay pa ako dito na another 10 years pa. Wow, ayan, claiming Miss Jen kasi sobrang, I think magtatagal po kayo kasi
ang successful po ng ginagawa niyo right now there. And sobrang ang dami niyo pong natutulungan ng Filipino and even other lahi, di ba? Sobrang, ayan, ang dami pong nag-enroll din sa inyong mga trainings. So, ayan, Miss Jem, paano ka naman po na-inspire na magtayo ng GEMS Global Institute at iba pang businesses po? Can you share with us po, ano po yung naging inspiration niyo? So actually, I studied yung Alspe of Life sa Ateneo. And then during nung pag-aaral ko, nag-run kami ng business plan. And then nasa isip ko, bakit hindi ako magtayo ng sarili ko since yung business plan na yun is about children actually that time. Pero syempre, nag-ano na lang ako into adults. Kasi so far ngayon, puro mga adults lang ang kinikater namin. So doon nag-start. This is a social enterprise. At first, hindi ko iniisip yung kung magkano yung magiging profit ko. As long as nakakatulong tayo, tumulong muna tayo sa mga kapwa natin at sa ibang lahi. And then, yung profit siguro at the end na. And that's what happened. Kaya natayo yung GEMS Global Institute. It's not only me, na tatlo kami dito na partners, 2 accountants sila. And yan, at least magaling sila mag-manage ng pera ng GEMS. So sila nag-handle ng pera. And then ako naman yung ambassador, ako yung front ng aming business. And lahat naman kami may makanya-kanya kaming roles sa business namin na to. And not only in Bahrain, we are also in Saudi. So our Al Khobar branch nag-start last January. And this month, meron na kaming Riyadh. And hopefully by next month, meron na rin kaming Jeddah. So tuloy-tuloy kami sa Saudi. Perfect. So, ayan, meron po pala kayong mga business partner, which is mga Filipino din po ba sila? Yes, oo. Filipino din. Wow. Sobrang perfect po pala ng GEMS Global Institute. Talagang pure Filipino ang mga nag-lead. Diba? So, ilan po? We are the first Filipino-owned na-accredit ng NOCM UK. Wow! So, ayan, awarded pa po pala kayo dyan po sa Bahrain, di ba? Yes, Sobrang nakaka-proud po as a Filipino. Ako po'y napaproud sa inyong success dyan po sa Bahrain. Thank you. Ayan, sige po. I think meron po tayo dito sa slide later and i-share po natin yung mga pictures later, yung mga awards and other pinuntahan niyo po na mga award-giving bodies. So, ayan, Ms. Jem, can you share po sa ating mga ka-OFE naman ang products and services ng GEMS Global Institute? Ayan, I think marami na rin pong nag-iintay kung ano po bang meron sa GEMS Global Institute. Ayan, yun nandiyan sa poster mo. Ito yung latest namin na ino-offer, yung UK Diploma in CSSE. So, welcome yung may mga medical background at wala na rin medical background. We have also barista, we have nursing assistant and automotive technology. Meron din kaming massage therapy, meron kaming beauty care, financial accounting, business management, to name a few. Ayun yung mga courses. Sobrang dami na po pala. Pero ito pong 4 na to, siguro ito yung mga flagship courses niyo po. Yes. Mm-hmm. At meron din kaming caregiving actually. So yung mga nursing assistant na nakatapos sa ibang institute, they can come here sa amin para at least 1 month na lang yung tatapusin nila to get a diploma in caregiving. Oh, that's nice. Nice to hear po. And good news po ito para sa mga Filipino out there na gusto po magtuloy ng kanilang studies, di ba? Yes. So, and sobrang helpful po nito sa ating mga Filipino, knowing na Filipino rin po yung owned itong company and nagtuturo. Yes, Filipino din ang mga trainers namin. Medyo na-curious lang po talaga ako. Do you use Tagalog po for teaching? No, English is our medium. So, lahat naman ng turo, pati lahat ng modules namin English. Yes. Walang Tagalog. So, syempre yung Tagalog,
pag yung lahat na siguro ng mga Filipino, yung mga estudyante ng aming trainer, they can speak Tagalog right after ng mga class nila, di ba? But English is our medium. Mhm. Alright. So, ayan. Dito po sa next slide, meron naman kayong online training programs. Can you share with us po ano itong mga program na ito? So yung sa online training programs namin, napakadami naming course, around 100 plus. So meron tayo diyang IT, meron tayong MS Office, MS Word, yung mga short courses lang. So we are offering that also. And doon sa susunod naman, makikita nyo yung Gems Global Institute, merong Bahrain, meron ng Alcobar, at merong Riyadh. And this one, hindi pa to namin nilalabas. We are going to give scholarship for those who make Bahrain safe. Ito yung mga hero namin dito, Wow. which I'm going to release it later na kasi nakita na on public. So yung mga policemen, yung mga CID, nurses, they can get scholarship from Gems Global Institute. And then of course, culinary. Ang mga ibang lahi, mahilig din sila mag-enroll for ng culinary. Yes. Wow, Miss Jem, sobrang dami po nito. And then, may I ask lang po if itong 3 location ba ay 3 branch na po ng Gems? Yes, ang aming branch is Saudi, Al-Kubar, and Riyadh. Actually, we have also in UAE, pero medyo yung hindi pa namin siya na-maximize. And soon, magkakaroon din kami ng Oman, Qatar, and of course, our country, Philippines. Wow. Sobrang nakaka-proud naman. Ang dami na pong programs and nakakatuwa kasi sobrang helpful nga nito sa mga Filipinos out there na interested po sa mga offer na training na ito. And then for this one, ito naman yung accredited na groups for Kulang pa yan. Actually, anim yan, Ms. Ella. Yes. Accredited kami ng CPD, NOCN, American Institute, Allison, UKIQ, and IQA. So, anim yan. Hindi lang na-update. And yung kabila naman, yung GEMS Group of Companies, we have AI Academy, GEMS Global Institute, events, real estate, may GEMS Home Care Plus kami, meron din kami Professional Review Center, and then meron kami GEMS Professional Development Institute. Wow, sobrang dami po. Ms. Jeb, can you share with us a brief description lang itong group of companies niyo po each? So yung group of companies namin, it's for syempre sa GEMS Global. And then eventually, since I have experience also in real estate, so nilagay namin yung real estate. And syempre, kailangan din namin, meron kaming home care para gusto mga graduate ng nursing assistant na. So doon namin ipapasok. When it comes to events, love ko ang events. Gusto ko ng events talaga. And then, yung aming GEMS Professional Review Center, we're giving free dun sa mga magte-take ng board sa Philippines. So, SPLE, nurse, accounting, graduates, welcome sila dito na mag-review. And then AI Academy, syempre ang uso ngayon, AI. So, naglagay na rin kami. And the last one, yung GEMS Professional Development Institute, ito yung online namin, which is naka-live na siya ngayon, na meron na kaming mga courses na nilagay doon. So, anytime, they can enroll and they can study in their own pace, kumbaga na nila kung kailangan pang pumunta dito sa aming institute. Wow. So, you offer self-paced po online and then yung ang dami. Even AI, sobrang updated ng GEMS kasi sumusunod po kayo sa kung ano yung trending right now, which is good, diba, for business. So, ayan. Sobrang dami and ito po So, ito naman, yes. So, ito yung aming schedule for May and June schedule, actually. So, we are offering, meron kaming Friday, the whole Friday, available ang nursing assistant and other courses. And then, meron din kaming weeknights. So, pag sinabi ng mga weeknights, starting ng Sunday, 7 to 10, mag-start yung class. And then, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. So, all.
ng ano. Pero kasi syempre yung walang mga pasok is always Friday. So the whole Friday available kami, open and gems at lahat ng klase meron kami. Alright. So, ayan, patikim pa lang yan sa schedule and I think marami pang ibang offering just like this one online bachelor's degree program. Yes. So, partner kami ng AMA in the Philippines. So, nag-offer din kami ng bachelor's at the same time. Meron din silang masteral and doctorate. Wow, even bachelor and master's and doctorate, Yes. meron na offer in partnership with AMA here in the Philippines. Yes. Yes, AMA. Alright. Online So, education. we can see, ito po yung mga students nyo, tama po ba? So, yung mga estudyante namin na yan is nursing assistant with our trainer, Shera. Sila yung ano na namin, nag-BLS sila, basic life support, that yung picture na yan. And after ng BLS, magkakaroon na sila ng chance na magkaroon ng on-the-job training doon sa mga partner namin na hospital, which is KIMS Al Salam, Royal Bahrain, and even Nafis Hospital dito sa Bahrain. Wow, and I can see a lot of Filipinos here. Ayan, if I'm not mistaken. Yeah, majority are Filipino, so meron dalawa ng ibang language. Ayan, ito So, ito naman naman- postgraduate. Yes, ito naman yung same pa rin. Partner namin ng AMA, online education, to offer ng master's and doctorate degree. And ito yung picture namin last graduation na ginanap sa Bahrain with Philippine Embassy, DMW, and OWA. And then mga guests and friends. And of course, the two partners are there also. Mhm. Wow. Ayan, ito pa po. Yes, yung sinasabi ko na we are the first Filipino-owned institute in Bahrain na naging unang-unang nabigyan ng accreditation ng NOCN, which is in UK. Oh, sobrang nakaka-proud po talaga kayo, Ms. Jem. Sobrang daming award and sobrang, ayan, ano naman, ang tawag dito, sobrang deserve nyo po itong mga awards na nare-receive nyo for helping Filipinos and other community sa pag-provide ng mga courses and trainings. So, ayan, before we discuss this, next slide. So, ayan, mga ka-OFE, bibitignin po muna namin kayo. We'll have a few break lang po. And, ayan, huwag po kayong aalis. Babalik po kami. So, ayan, see you later, guys. Yung platform na gusto nating buuin na kahit nasang man ikaw ng bansa, pwede tayo magtulungan, di ba? As long as gustong-gusto mo talaga ang isang bagay, makakahanap ka ng paraan. You need to think of something na kailangan yung services mo on top pa rin kahit meron ka ng competitor. In the future, if we can collaborate, we could discuss kung paano kami makakatulong din sa platform nyo. You have to assess yourself how much time and effort you could put in this kind of business because that's the number one thing you need para maging successful ka in this industry.
Alright, so let's all welcome back. Ayan, mga ka-OFE. Ayan, ako ulit si Ella, ang yung host for tonight. And let's start again ang ating interview sa ating guest for tonight na Miss Jem. Si Miss Jem, ayan, let's all welcome back. Miss Jem Reyes of Gems Global Institute. Ayan, hi Miss Jem. Bumabalik na ako. Thank you very much, Emma. So yung nandiyan sa picture, siya yung isa sa taga-LMRA, and then yung nandun sa side, nasa right side, yung isa sa forgot the name, sorry pero isa siya sa mga matataas na posisyon dito sa bar. Alright. So, ayan, ang nandito po sa picture is like connection ng GEMS Global Institute there in Bahrain. So, I think you have greater, stronger connection with them right now kasi nga po, nagtatrive na ang inyong business. And, can you share with us a few sentence kung ano pong napag-usapan niyo right there po? So during that time, by the way, Ella, I'm also a journalist. Pinoy Action News Philippines and Pinoy Action News Bahrain. So during that time, I'm covering them. So LMRA, so si Mr. Ahmed is, I think there's something na meron kami event before na kinover ko. And the other, on the right side also the same. I'm covering them also as an event. So ito yung aking event na ginagawa lagi. Na I'm not only the CEO, President CEO of GEMS Global Institute, but I'm also a journalist. Wow, grabe Miss Jem. Ako po yung na-starstruck na right now. Sobrang napaproud na miss po ako sa inyo. So, ayan Miss Jem, sobrang dami pa po nito. And before we go to that slide, ayan, punta po muna tayo sa ating next question here. Sure. Wait lang, hindi ko po kayo makita. So, Nawala. Ayan. wait lang daw po, sabi ni Direk, ayan, dapat po si Miss Jem ang nasa center. So, ayan, for our next question po, Miss Jem, paano mo pinaprioritize ang empowerment ng OFWs sa mga programs ng inyong company? So I think I built GEMS because I wanted to create opportunities for people, especially those who want to improve their lives. Para at least mabigyan sila ng opportunities talaga. And then yung skills na tinitrain namin, yung mga professional growth. So nagsimula lang naman ito sa isang simple na vision na makatulong ako sa community while building a sustainable business din. So through hard work, consistency, faith, syempre si Lord, dedication, unti-unting lumago naman ang GEMS into a group of companies na nag-serve naman kami sa different industries such as education, healthcare, professional development, and business services. So kailangan talaga kasi maging authentic lang tayo. Kailangan natin talaga matulungan yung mga taong in need. Pero ginagawa talaga namin yan, Miss Ella, ha? Meron nga kaming isang estudyante na hindi nila kaya talaga bayad on time, napaka-lenient namin. So sana dun pa lang maanohan kami ng aming mga estudyante na ang GEMS ay tumutulong, hindi lang pera-pera. Correct. So, ayan, sobrang nakakatuwa kasi being the CEO of GEMS, meron po kayong ganyang mindset and talagang iniintindi nyo, pinaprioritize nyo, ini-empower nyo ang ating mga OFWs pagdating sa GEMS Global Institute and ayan nga, tinutulungan nyo sila, di ba? And hindi lang kayo company, kundi di ba nag-start kayo as social enterprise and your goal is to help people, help the OFWs there in Bahrain as well and other places, di ba? Kasi you offer your online course. So, ayan, thank you so much for that, Miss Jem. Thank you for your heart and more blessings po because of the things that you're doing. So,
Miss Jem, ano naman po yung mga challenges na hinaharap mo bilang entrepreneur, lalo na you are leading 6 thriving businesses right now? Siyempre, yung oras. Pero magaling ako siya pagdating sa oras. Time management. Isa yan sa aking mga career before na talagang laging professional, on time lagi when it comes to this sa mga meetings. And then, siyempre, 24/7 available naman tayo sa ating mga hindi namin sinasarado ang WhatsApp business namin. So kung merong magchat-chat sa amin ng 12 midnight, okay, kung kayang sagutin, sasagutin natin. Wow, And, yes. And then ako naman, when it comes to my personal, nakaka-rest din naman ako. Kayang-kaya ko naman mag-rest. And then nakakalabas din naman ako with friends. Marami naman tayong mga kaibigan siya na nagsusupport naman na at least meron akong makausap, di ba? Kailangan yan para sa ating mental health. And yung aking mga partners naman, we see to it na nag-meeting din. Para at least pa namin ng magandang plano ang GEMS Global Institute sa mga susunod na taon. Alright. So, balance talaga ang key, di ba? Sa pag-manage ng time. Actually, halos lahat naman po ay ito yung nagiging biggest na challenge ng bawat isa, maging entrepreneur or maging employee. Pero, ayan, hearing from a CEO like this Jem, sobrang nakaka-inspire na kailangan on time lagi, di ba? Nakakahiya naman pagka, di ba, tayo na as bilang simpleng mamamayan, nalilate pa tayo. Pero hearing from Never Miss Jem, quiet. Alam mo ba ang preparation ko, Miss Eli, dito? 10:30 pa lang, naka-ready na kami. wow, grabe. Kaya po pala, nung nag-enter ako dito sa StreamYard, ay nandito na si Miss Jem, pero naka-off cam pa siya. Pero I can see her, andito na sa loob. Talagang on time So, talaga. gano'n, sa social, lahat din ng mga podcast ko, nagugulat sila. Sabi ko, nagdan ka na? Yes, of course. Ayoko malate. Kaya sobrang atin ko. Naka-ready na talaga. Yung mindset ko kasi na talaga kailangan naka-ready ako advance. Correct. Kasi pagka late ka din, di ba, parang kakabahan ka din or may makakalimutan ka. Mas maganda talaga na prepared, especially pag mga online, di ba? Na mga Yes, sobra-sobra naman sa oras. 5 hours advance. Nakakabangga po, no? Nakakatuwa po. Sobrang ang galing niyo po mag-manage ng time. Ako po kasi, yan din po yung struggles ko before. So, I do like, nagsusulat pa talaga ako para lang magawa ko on time yung mga tasks and schedules ko. So, do you do like writing po ba? May ganun po ba kayo hobby? Na ano yun? Nagsusulat din po ba kayo ng mga Sa schedules? diary. Yes. So, digital na rin naman tayo. May notes naman yung iPhone. So, nandun lahat. So, sinusulat ko recipes na meron akong nakita, nabasa, at anong maganda. Sinusulat ko rin yung kanya. And then, of course, meron din naman tayo notebook. Kahit pa paano, sinusulat ko kaagad. Alright. So, Okay, yan mga notes lang talaga yung ginagamit ko. Ayan. So mga ka-OFP para sa mga nakikinig right now, ayan, gawin po nating hobby. Yung, ayan, magsulat, mag-notes, ayan. Sobrang dali na ng cellphone, di ba? Notes, and then, para ma-organize yung time din natin, di ba? Yung schedule, para hindi tayo nalilate or napaprioritize natin yung mga importanteng bagay, di ba? So, ayan, for our next question here, ayan, Ms. Jem, ano naman ang strategy mo sa pag-build ng strong networks at meaningful relationships sa business world? Well, sabi mo nga kanina, connections. So marami tayong connections. And of course, kailangan maging mabait tayo at maglagi na lang tayong makipag-meeting sa kanila. And then, how namin yung business namin minamarket? Of course, may tactic tayo dyan. Through social media and marketing namin. Naka-focus lahat yan sa social media platforms like yung Facebook, Instagram, and TikTok. So nag-create kami ng mga engaging na content, tapos success stories, testimonials ng aming mga estudyante, tapos yung mga videos that can inspire people. Kaya yung aming
strategy is maging authentic when it comes to storytelling din. So yung mga real experiences, real student journeys, ayun yung nagiging results, di ba? Kumbaga, malaking factor din to yung word of mouth, yung mga referrals, dahil syempre yung mga satisfied namin ng mga estudyante, magkukwento yan, magre-recommend sila ng mga services sa yung mga klase nila sa mga kaibigan din nila. And true friends din, di ba? Correct. So, ayan, Miss Jem. So, ang strategy niyo po sa pag-build ng strong network is sobrang pinaprioritize nyo yung magiging good person. Ayan. So, talaga, kasi na network is gold talaga, di ba? Sobrang gold yan sa business. If you want to be a business owner, kailangan mo matuto ka paano mag-network, paano may present yung sarili mo, you do personal branding, di ba? And aside from that, you leverage social media. I can see yung Global Institute, binisit ko siya kanina, parang 200,000 yung followers ng Gems Global, if I'm not mistaken. Wow, sobrang dami. 246,000 to be exact. Yes. Grabe. Then, pinopromote ko rin naman yung institute ko through my page. Alright. So, ayan, talagang nale-leverage yung social media, which is the trend right now, di ba? Using TikTok for Gen Z, Instagram, Facebook, di ba? You do storytelling, di ba? Yung nasabi nyo kanina, yung real experiences ng mga student nyo, real student journeys, and of course, yung word of mouth, di ba? Kung hindi naging maganda naman yung experience nila, hindi nila i-share yun. Which is, nakikita natin, nagda-thrive ang Gems kasi we can see na maganda yung experiences nila inside. Kaya mas marami pang nag-share nito sa kanilang friends and family, I can see. So, ayan, for our next question, Ms. Gem. So, sa dami ng industry po na pinasok ng Gems Group, paano ka naman po nag-decide kung ano ang next venture na gagawin niyo po? So, through ano din, for example, kaya naman kami naglagay ng Gems sa home care dahil yung sa mga graduate sa amin ng nursing assistant and caregiving. Naglagay naman ako ng real estate dahil nagkaroon ako ng experience as an agent at nakapasa rin naman ako sa RERA. So, may license ako for real estate. And events, I love really events. So, kumbaga, connect naman siya. Hindi ko siya nilagay dahil uso siya. Nilagay ko siya dahil ayun ang passion ko. So, when it comes to business, kailangan passionate ka eh. Hindi pwedeng yung uso lang siya, kaya mo siya gagawin. Kailangan nandun din yung puso mo na kaya mo siyang gawin para mag-ano yung business, diba? Kasi parang, sige, uso tong ganito, gawin natin. Hindi ganon. So, lahat ng nilalagay kong business ay dahil andun yung aking passion. Ayun ang gusto kong mangyari talaga. Alright. So, sobrang na-inspire po ako sa narinig ko right now. Kasi you're putting a business because you're passionate to it. Hindi lang basta uso siya. So, ayan, I can hear naman from a lot of business owners na rin before na gusto talaga nila yung ginagawa nila. Which is, kasi pag hindi mo gusto, like nakiuso ka lang, naalala ko before, nagkaroon ng mga milk tea, parang businesses kung saan-saan, diba? Kasi yun yung uso. So, nakiuso, ang dami mga nakiuso, ganyan. Pero hindi naman nila, parang hindi nila gusto talaga, parang nakiuso lang. So, maybe if may na-experience sila na some challenges, madali silang magbe-break, diba? Pero if you're passionate with what you're doing, so talagang you'll do anything kasi if you love your job or your business, diba? You'll do anything for it. So, ayan. So, ayan, mga ka-OFE, tandaan po natin yung ating learning right now from Miss Gem. Kailangan talaga passionate ka sa business na meron ka right now, hindi lang uso, kailangan then ready yung heart mo. Kasi diba, pag may na-encounter ka ng challenges, you'll do your best. And kahit may nasa downfall ka na, hindi ka susuko kasi you love what you're doing.
So, ayan. Lastly naman, Miss Jem, ito, i-share na natin yung next slide. Ayan, Miss Jem, share with us, ano itong mga awards and recognition here? So yung nasa unahan, siya yung from the Philippine Embassy dito sa Bahrain. Nabigyan tayo ng plaque of commendation, meaning yung top during the pandemic, yung COVID-19 pandemic siya. So part noon, nagkaroon ng National Women's Month, napasama naman tayo sa mga binigyan ng award. And then yung pangalawa, nanalo ko sa speech dahil sa aking ano bang tawag, Toastmaster Club. Ayan naman. And then the last one, sa Pilipinas yan, yung boses ko daw maganda. So siguro, so nagkaroon ako ng certificate. Nag-aaral ako kay sa isa sa pinakamatagal dyan sa voice over. Si Sir, ano pangalan niya? Siya. So kaya, ayan. Meron tayong ganyan mga awards. Actually, madami pa yan eh. Madami pa. So ito naman is yung partnership ko with Even a Peace. So during that time, nagkaroon kami ng launch para sa aming OJT program. Kaya ayan, aking mga pictures. Ito naman po. Ito naman, ito. During, siguro mga 2 weeks ago lang to. O 3 weeks ago, May 9. So, nagkaroon ako ng experience sa podcast ng isang educator din dito sa Bahrain. So, nag-guest niya ako. So, ayan. Hindi ito yung first time na interview. Sobrang dami pa pong meet and cures. So, ito siguro, ito yung nakita nyo yung nasa last, nasa right side. During that time, kaya nyo ako na. Yung nasa gitna naman, Bahrain this month, na feature ako. And yung unang-una is, ito naman yung The Global Filipino Magazine. Ako features na naman sa akin since 2020 yata, ang dami. Kaya lang naibigay ko. Ito pa po. Another... Yes. So yung nasa, yes. So yung nandito sa kaliwa ko, siya yung minister ng Ministry of Industry and Commerce. Mr. Fahad is the NMRA and si Sheikh Khalifa naman siya. Right. So, meron pa po. Ayan. Last slide na pala. Pero before that, ayan, punta tayo sa next question natin. Ayan. Lastly po, Ms. Jem, for our aspiring entrepreneurs naman and fellow OFWs, ano po yung top 3 practical advices niyo for them, especially when it comes to growing a business and managing time and energy? So for me, ang maibibigay ko na yung mga entrepreneurs, dapat mag-focus sila eh. Mag-focus on building strong connections and relationships, consistency in marketing and branding, continuous learning, and self-improvement. Dagdagan ko pa, Ms. Eli, customer service, and of course, client satisfaction, and kailangan leadership and team development, and staying disciplined and resilient during challenges time. Kasi success doesn't happen overnight. Kailangan ng patience, consistency, passion to build a business that creates profit, of course, and positive impact. Alright, maraming salamat for that, Miss Jem. So, ayan, sobrang dami po namin natutunan. I personally, marami po ako natutunan sa inyo and na-inspire niyo po ako tonight and ang ating mga ka-OFE na watching right now. So, ayan, Miss Jem, before we end, we'd love to support you. Ayan, please share to us your social media accounts. So, pwede po kami dumagdag doon sa 200 plus na followers ng Gems. Ayan, please share your social media accounts, business pages, or where we can find your products and services. Yes, so they can contact us. Our WhatsApp is
Plus 9733778033. Meron kaming Facebook, Instagram, lahat yan, Gems Global Institute. LinkedIn din, meron din. And they can email me at ceo@gemsgv.com. Our website is gemsglobalinstitute.com. TikTok Alright. din pala, meron kami. Yes. Ano, meron po kay TikTok, ano pong name ng inyong TikTok? Gems Global Institute. TikTok. Alright, so ayan mga ka-OFA, let's all follow Miss Gem and ang kanyang business, which is Gems Global Institute, on different platforms and even on TikTok. Sa mga mahilig mag-scroll sa TikTok, ayan, i-follow nyo na ang Gems Global Institute para matuto din kayo. And if you're interested with the products that they are offering, ayan, it's perfect to follow it right now, guys. So ayan, thank you so much, Miss Gem, for that talagang sobrang daming learnings po and inspiration from you, and I hope to see you face to face po soon. I'm hoping po para I can thank you personally for saying yes to empowering OFW as well, kasi here at OFE we want to empower and inspire a lot of OFWs right now who wanted to be entrepreneurs as well. So ayan, maraming salamat po Miss Gem sa inyo. Maraming salamat po sa heart nyo and sa business po ninyo na talagang maraming Filipino and other lahi na nag-study sa inyo po. Ayan, maraming salamat po Miss Gem. My pleasure. Alright, so before we end, it's our kaugalian namin to give insights, like 3 key takeaways from your talk po. So, ayan, I'll give mine. So, kanina, pinrepare ko lang yung mga highlights na gusto ko pong na narinig from Miss Gem. So, una is, yung pagiging OFW ni Miss Gem, yung mga experience niya doon ay naging advantage, di ba? Sabi ni Miss Gem kanina, marami siyang experiences being executive assistant to dean, di ba? And marami siyang learnings doon sa pagiging OFW niya from UAE to Bahrain. So, doon siya natuto ng mga skills, of course, na nag-lead nga into Gems na CEO and President, di ba? Doon siya natuto ng discipline, I can say, yung pagiging masipag niya, and of course, pagiging leader ni Miss Gem. Kaya, ayan, maraming challenges din, of course, na makakaharapin natin pagka nag-open tayo ng businesses. Pero, ayan, salute Miss Gem for being a leader and pag-step up as the President and CEO of Gems. Ayan. And of course, yung pangalawa, important talaga yung continuous learning. So, kanina, shinare ni Miss Gem na nagdo-doctorate siya right now and matatapos na, di ba po? So, ayan, even the President and CEO na talaga, hindi siya nag-stop into learning, which is a good attitude of a person. So, I believe in lifelong learning as well. And ayan, nakakatuwa kasi si Miss Gem, nagtutuloy pa rin ng pag-aaral. Even marami na siyang businesses na kinakaharap. At nagsisiksik niya pa talaga yung sa schedule na, di ba? So, what more tayo, di ba? Na yung mga ordinary people or yung mga OFW right now na na-inspire din sa pakikinig kay Miss Gem, di ba? So, we can do that. So, ako right now din, I do masters din, and alam ko na mahirap na pagsabayin nga yung work and studies. Pero, ayan, we can do that. It's doable naman po. So, ayan, thank you so much for inspiring us, Miss Gem. So, ayan, sobrang dami na ding learnings ni Miss Gem, di ba? Real estate, right now may AI pa ang Gem. So, talagang unstoppable. So, for the last learning, ayan, meaning
full yung success talaga pag meron kang impact. Ito yung pinaka-best kong natutunan for Miss Jem. So, hindi lang tungkol sa business or negosyo yung success, kundi yung pagtulong din sa iba, lalo na sa kapwa nating OFWs in Bahrain right now. So, through GEMS Global Institute, ang goal nito is to empower people and help them grow. Kaya mas may purpose at fulfillment yung ginagawa ng GEMS Global Institute. So with that, ayan, maraming salamat Ms. Jem. Maraming salamat po for being our guest for tonight's episode. Ayan, so can you share with us a few parting words for our OFEs po na watching right now? Yes. So yung sasabihin ko lang is about motivation. So seeing people succeed and grow keeps me going every day. And the legacy that I want to give is creating opportunities, empowering others, and leaving a meaningful impact. So we are focusing on real world, not just education, but transformation. Ayan, dito na po nagtatapos ang aming live session. Abangan niyo ulit kami next Thursday. Pero syempre, bago kayo umalis, huwag niyo po kalimutan mag-follow, like, and subscribe sa aming mga social media accounts. And don't forget to join our OFE Investing and Business Community page. Hanggang sa susunod na episode mga ka-OFE. Bye!